Okay, so once again, good morning. For today, what we are going to discuss is about the use of modified tools or modified toolbars in editing or modifying your existing drawing in Canva. So first, let us create a new workspace. Ito. Then let us create objects. No? Let us create objects using the drawing tools. First one that I wanted to do is a rectangle. So I select rectangle. Then as per the instruction here, now we are going to specify our first corner point. So I'll select this point as our first corner point, then check. Then other corner points or dimension. I'll select the dimensions. Sa dimension, ang nakalagay na po dito sa taas is specified length for rectangle. So, I'll type 10,000 and enter. Tapos, pagka-enter natin ay pagka-click po ng check dito, yan, magbabago na naman yung command. So, sa command lang na bago, nakalagay is specify width for rectangles. So, I'll write 7,000. Upon checking, no, automatic po ma-out yung ating objects. So, ito yung kalalabasan. Ayan. So, yun kasi, we are able to create a rectangle using a draw toolbars. Also, and out of this object, rectangle, gagamitin natin ngayon yung mga modify tools natin, modify toolbars natin, para makagawa tayo ng pagkama tayo with our new objects. So, for example, so ang modify tools po natin, makikita natin dito. So, this is our modify tool. Pag click natin yan, there are a series of commands under the modify toolbars. Then they have a series of commands. So, mamaya na tayo pumunta dito sa tree. Then, extend, iwanan natin ito muna. Let us focus first on offset. So, pag offset po, ito yung lumalabas pag click natin. Specify offset distance or so pwede tayong mag-enter ng offset distance. For example, I would like to floor plan. So, gagawa ko ng walls. So, offset distance, I type 200 and click OK. Assuming this is our wall, click ko lang po yan. Sabi dyan kasi sa ano natin, select object to offset. So, isa-select natin yung object na offset. Pag-click natin, tapos select yung direction kung saan po yung offset. Ito yung nangyari pag in-offset mo siya. So, ibig sabihin, you are creating a similar object pero much larger or much smaller. So, paano yun sila? Sabihin natin ito, halimbawa, may layo siya specific distance, which is yung 0.20 or 2,000 millimeter. So, yan po yung tinatawag natin offset. Sila po ulit ito nasa loob. So, pag okay na po, nakapag-offset na YouTube. So, that was the main function of our offset command. So, next thing, what if I wanted to delete itong dalawa? Pwede po ito. No? By selecting the object itself, then pipindot lang po natin itong parang scissor symbol dito or icon, which is the delete. Tapos kung click yung scissor na icon doon, select natin yung check. So, nabra. Another method din po is by using the trim command, which can be found on our modify toolbars. So, click natin yung modify toolbars and click natin yung trim. Pag click nyo yung trim, so select lang natin yan. Malaman nyo nasa-select siya kasi
pagka na-select po, yan yung nangyari sa kanya, nagkakaroon ng putol-putol na linya. So that means the object is already being selected. Tapos tingnan ninyo sa magnifying glass natin, ayan, sa magnifier natin, selected siya. So, click. So, napuputol. Natanggal yung part na tingnan natin, sinulit natin. Click. Click. And click. So, ganun po tayo lalagay ng ating ganun po tayo magagamit ng ating offset and then ng ating tool. So, next naman, i-create ako ng polyline. Assuming I wanted to create hanapin lang natin yung center yan. Center yan. Tapos, gagawa ko ng mga example lang, gagawa ko ng mga rooms inside my houses. For example, I have a 3,500 by 5,000. 8 yan. 5,800 na sukat ng bahay. Then, click siya. Kasi if it's already okay with you, yun na po yung select yung okay. Next, since yan ay rooms inside the house, therefore, mag-offset ulit tayo because it has its own wall thickness. So, assuming that I am using walls the same size, the same distances ng walls, the thickness of the walls. So, select ko lang yan, papalobak. Tapos to, select ko lang po, palobak, palobak. Okay. So, yun ulit yung ating offset. Next, I'd like to delete yung mga unnecessary lines. Gaya nito, unnecessary lines. Click. Ayan, magkakaroon tayo ng idea ha. Next, I'd like to create spaces para sa aking door opening. So, if you wanted to create that, pwede naman mag-start tayo dito. First, I'll just draw a line. Ayan. Ayan. Tapos, click check. Then, kaso gilid na gilid po. Wala naman sigurong pinto na sobrang dikit sa pader, no? Lahat ng pintuan po, mayroong mga spaces yan before magkaroon ng jump. So, what we're going to do is to move this one. O, paano mo move? Diba? Sasalit muna natin yung ginawa natin lang kanina. Tapos hahanapin natin yung move command dito sa may more options. Sa may 3 dots. Dito yung 3 dots, makita nyo yung move command. So, pagka-click sa move command, ito po yung kanyang nakalagay ng instructions as specify base point. So, when we say base point, yung paghahawakan lang po. Ayan. Sa case natin, ito po yung hahawakan ko, yung point niya. Next, check natin, specify second point. So, we are going to identify a specific distance mula doon sa original place niya papunta sa bagong place na lalagyan. So, for example, I put 200 mm. So, yan. Pagka-check ko, ito na po yung nangyari. So, next, since this is a room, no? So, since this is a room, gagawa tayo ngayon kailangan may door opening. So, meaning to say, ito po, pwede natin i-offset or pwede natin i-clone. No? So, if we wanted to clone, kanina alam niyo na yung offset. Dito yung offset, diba? Ito po yung offset. So, with a specific distance. Pero, let us try the clone command. Diba? Click natin yung object. Tapos, pwede sana to. Then, yan, copy command.
At then, hindi kasi siya masyadong nagpa-function dito sa green ACAD. So, dito tayo sa may 3 dots. Hanapin natin yung plane. So, same instruction kagaya sa move command. We needed to specify the base point. No? So, pili lang tayo ng base point. Ayan. Akin, base point. Click check. Tapos second point. Balikan natin yung mga inaral natin during the first quarter. Gaano kalaki ang door opening ng mga door para sa bedrooms. So, let us say 900 po o 0.90 meters. So, 900 lang. So, yun. Tapos, pag nag-enter tayo o nag-check tayo, ito na yung lilitaw na sunod. Now, since we already have our door opening, i-check na lang natin to release yung alarm natin. Ito na po yung itsura niya. Next, mag-time na naman po tayo. Time natin to. Time natin. So that we can be able uh, to let the viewers see na um, meron tayong door opening in that way. Next, lagyan natin ng door. Also, lagyan natin ng door. So, again, punta ako dito sa my 49. Tapos, ang bukas ng pinto dito. Dito ang sagit ng pintuan. Yan. Tapos, gaano kalaki ang door natin? 900. Next. So, pwede nyo i-guide yung ano nyo kung saan ito tama. Ito, 100 lang. Okay. Dito natin. Yun ang maigi yung yung angle 900. Tignan natin. Ulitin natin. 49 tayo. Yun. Tapos sulit natin dito. Yan. Yan. Tingnan maigi yung angle. Dapat 90 degree. Tapos ang haba lang po niya is yan. Then, tingnan maigi yung angle. Dapat 0 degree. Tapos ang haba dapat is 100. Yan. Tingnan maigi. Dapat negative 90 ang angle. Then, ang haba niya is 900. Tapos lastly, specify next point or dito tayo, click dito lang, close. So we already have our goal. So, lalagyan naman natin ng swing movements. So, by creating a swing movement, we're going to use art. So art command, start and reduce. So start, lang natin, ayan, start, and tapos reduce. Okay? Kasi dinadrag lang natin siya. So start and reduce. So this way, we already have our doors inside the group. So yan po yung paraan natin, ay way natin in creating our doors and then rooms by using the drawing tools and then yung mga modify tools na meron tayo. The next thing naman is assuming meron na tayong ganito. What we wanted to do now is to create yung mga windows sa may room na to, inside the rooms. So, kapag maglalagay ako ng windows dito, example ko, lalagay ako ng window dito, mahihirapan ako maglagay, hahanapin ko yung gitna. Pero would you think it is already the middle point? No. That is why
kailangan mo na ano muna, gamit ng ibang techniques. Halimbawa sa akin, delete ko muna itong part na yan. Next, delete ko rin yung part na yan. Then, I would identify where would I need to put yung ating window. Is it on this side o dito sa side natin? So, pipili lang tayo sa natin gustong ilagay yung mga windows. So, as for me, I will be using this side as the location of my window. So, window, click lang ako nito. Tapos, hanapin ko yung gitna dito. Yun, nakita ko yung gitna, kasi may triangle na dito. Tapos, kukunik ko lang din sa taas. Just make sure na 90 degree po yung angle niya at 200 yung layo. Next, pwede pong ang gawin ko is I will use offset, no? Ito yung offset. Tapos instead na 200, ang layo naman yun yan is, let us say, 600. So, click ko lang to. Gusto ako dito. Click ko lang to. Gusto ako dito. I-check. See? Next, para lang magkaroon ng medyo shape ng aking window opening. Nung mag-offset ulit ako, then lagyan ako ng 100. Ayan. Ayan. Okay, wala. Next, kailangan mayroong line dun sa gitna. Between. So, lalagyan natin ng line. Hanapin ko lang gitna. Ayan. Tapos, pilitin ko lang dito. So, meron ka ng window symbol nila. So, that was the function rather of our offset command, yung trim command natin, then copy, clone, or remove. So, yan po yung ilan sa mga modifiers. For example naman, we wanted to utilize every modified command equals to. Pakita ko sa inyo kung paano gagamitin ilagay ko. Kasi not all of these will be used, no? But rather, merong mga iba na kailangan gamitin dyan. Example, gawa tayo ng object. Align command. Ayan. Pag line command po ang ginamit natin sa paggawa ng some object, no? Makikita ninyo, pa-isa-isa ang pag-select ninyo. Tapos pag sinelect ninyo, makikita ninyo dito na meron kayong 5 selected objects. Because each line, no, that was created using align command is considered as a single entity. Sabihin, magkakaiba sila ng identity. No? While pagka ang object is created using a polyline, for example, same object tayo. Ayan. Ngayon, pag itong object na itong select natin, na-select lahat. Tapos tingnan natin dito sa may bandang taas. Halagay is selected 1. And to say, pagka ang object is created using a polyline command, and therefore, no, single entity lang po. No matter how many sides meron dun sa object na create natin, as long as it was created using a polyline, then it is considered as a single entity. Tignan natin, pag ang object is created using align command, then each object po na ginawa using align command is considered as a separate entity. Magkakaibang bagay.
separate object. Pero pagka ang object natin was created using a polyline command, just like this one, ibig sabihin po yan, lahat po yan, no matter how many sides it has, is considered as a single entity. Iisa lang po. Ha? So, ngayon, pag ito bang object na to, pwede namin pagsama-samahin yan para isang object na lang siya. Yes po. By how? By clicking itong, punta tayo sa modify tools, tapos hanapin niyo yung join command. Join command. Tapos, pag click niyo yung join command, sabi dyan, select objects to join. Kapag select natin objects to join sa dalawa, apat, pagkatapos, so, anong mangyayari dun? So, click natin yung object. They were already joined. Sabihin, kaya natin maging magawang single entity yung objects created using align command by using the join command. No? Yan po yung function o yung gamit ng join command. Join command. So, kung kaya yung sir na gawin natin pag samasamahin yung mga objects using the join command, pwede rin ba natin paghiwa-hiwalayan? Yes po. Sample na natin dito. So, this was the object. No? Paghiwa-hiwalayan natin. So, paano yun, sir? Click natin ito, modify tools, hanapin ang explode. Tapos, sabi niya, select objects or ito pipilian. Pero pwede natin select yung object. Select natin yung object. Na-select niya, di ba? Select niya lang din. So, wala namang nangyari. Walang nangyari kasi hindi niyo i-click o sineselect yung object ulit. Select natin. See? Napag-iwalay natin yung object na to using the explode command. Again, kung pwede na naman natin siyang kung sama-samahin, join command. Join command, select objects to join, or pwede pong mag-windows, mag-crossing, window tayo. Try natin, window ha. Yan yung window. Select natin, join ka ulit. Malinaw na sa atin ha. Next, let us move with the other modify tools. Chamfer. Chamfer. Pakita natin yung chamfer. Pag sinabing chamfer, select first line or pwede po tayong mag-polyline distance angle. Akin ito. Yung madalas na ginagawa namin dito is to create distance. Sample natin is 100. Ayan. Second chamfer distance. Anong gagawin niya? Select natin yung first line. Select ang second line. See? Nakita ninyo, nagkaroon ng puti. Chamfer ulit tayo. Ibig sabihin, yung dulo-dulo niya, first line, second line. Yung dulo-dulo niya, pinatapos natin pag sinabing chamfer. Parang pinutol mo, kinat mo yung dulo niya pag sinabing chamfer. So, yun lang naman yan. Nababago-bago yung distance nun. Pwedeng magbago, pwedeng malaki, depending on our preferences or the given. Next, pwede ring delay. Pag sinabing delay, instead na ganito, no, para siyang chamfer, instead na gano'n, select first line, select second line. Umu-oblong yung dulo. So, gaya ng chamfer, nababago rin natin yung dulo po niyan. Punta dito, ulitin natin ha. Delay, tapos select first line or pwede natin baguhin ng radius. Gawin natin 100 ang radius. Para makita mo. Select natin first line, select the second line. Okay. So that was what we call as delay. So, patunayan natin na pwede pang mabago ang path. Ulit tayo dito sa delay. Filet. Ayaw nyo filet na lang. Tapos, baguhin muna natin yung radius niya. Ayan, gawin natin 250. Tapos, okay.
No? Tapos, select first line, second line. Diba? Dito natin. Shampoo, pilit. First line, without changing yung radius, yun na po yun. So, best siya, pag best po itong pilit, pagka gusto nyong may curvature, yung mga dulo-dulo, o kanto po, mga objects. Halimbawa, this is our floor plan. Gusto kong magkaroon ng curvature ng aking um, kanto ng pader. No? Magpipilit ako. Tapos, baguhin ko lang ng konti. Let's say 100 ang gagamitin ko. Yan. Then, select first line, second line. Same din. Pilit. Select first line, select second line. Yeah, so, pilit ulit tayo. First line, second line. Tapos, another pilit. First line, second line. Nagawa natin ng pilit yung dulo-dulo niya. O dito naman, dito namang tapusan ko. Medyo may putol yung kanto. O, shampoo yung kanto. So, sa shampoo, tingnan lang natin yung distance. May binago ba tayo? Yes, 100. Yung mga ating 100. Ito, sample, 1, 2. Shampoo ulit tayo. 1, 2. Diba? So, hindi ka na mag-uulit ng kumbaga, parang, mo, 1, 2. Tapos last is 1 and 2. So, yan po yung nagagawa ng ating shampoo tapos yung pilit ko naman. Let us see other commands dito. Ayan, medyo hindi naman na natin ginagamit yung other commands dyan. So, no other commands na pwedeng turo doon. And let us move forward with this what? No. Pag sinilect natin itong object natin, no, merong lilitaw lagi dito na 3 dots. Wherein, we have other options to modify or to edit itong objects natin. Pag sinilect yan, makikita nyo merong clone. Pag sinabing clone, we're going to copy or to create an exact copy of this object. Let us say ito. Click nyo ng clone, magbabago yung instruction dito, magiging specify base point. When we say base point, it is the holding point. So, pili lang tayo ng holding point natin. Ayan. Tapos, check natin doon. Specify second point or kung saan nyo gusto nyo ilagay. Halimbawa, or up. Pero sa case ko, gusto kong ilagay dito. Example, nababago po yung distances niya. We can, yan. As long as hindi kayo nagre-release dito, hindi kayo nag-check, hindi nyo check doon, hindi po marirelease yung wrong command. O, pwede na naman tayong bago ng question. You can edit this. Example, 7,000 na naman. Tapos, pwede natin mabago to. Example, let us say 60. Negative 60 rather. Okay. See, hanggat hindi ko yung check yung nandito, di na-release yung long command. Same with other commands. Ayan po, 7,000 na naman. Ayan. Ito. Diba? So, that was the clone command. Ang dami tayong exact copy. So, ibig sabihin dito, once na meron kang gagawin, tapos pare-pares na kami gagawin, you do not need to create every single day, sa every single time, yung object na nakaulit. No, you can just copy that, drag that. Next. Itong mga to, pwede natin i-move. Click lang natin yan.
Click natin yun. Tapos, specify base point. So, base point, yung hawakan. Ayan. Tapos, click natin yung check. Specify second point or pwedeng array or copy. So, pwede tayong mag-move niyan. Pwede po natin i-drag kung saan natin gusto ilipat. Kaya nyo magalaw yung question. Or, pwede kayong mamili ng maraming objects like EPA. Ayan. Tapos, click natin dito, then move. No, marami ng move ng object na pili. Tapos, select natin saan natin ang move. Then, again, ibig sabihin, we can move many objects at the same point. Next, select tayo ng isang object. Select natin ito. Then, punta ulit tayo sa 3 dots. May scale dito. When we say scale, di ba, ibig sabihin ng scale, pinalilit natin, pinalalaki natin yung object. Sabi ko, specify base point. Pili tayo ng base point niya. Halimbawa, ito yung base point ko, holding point, check. Select scale pa. Pagka 1, ibig sabihin na mananatili lang yung sukat. No, pero pag ginawa natin 2, dodoble po yun. Okay? So, select ulit natin yung object, scale. Pag gusto nyo kalahati ng sukat, nyo, select, tapos, type 0.5, kalahati. So, magre-revert back to its original size yung object. Next, select na naman natin. Kung gusto mong 10 times na mas malaki, so, scale. Tapos, select natin dito, kahit saan po yung ano niya. Tapos, 10 times, mas malaki. Tingnan natin yung object. It is 10 times much bigger than the original object. So, kaya sinabi natin. Okay. Mabalik naman natin ulit. This is our, ayan. Tapos, scale natin is 0.1. So, bumalik siya sa original size. So, that was what scale would do. Next, select natin yung object. Move ko lang ito. Kaya, select natin yung object. Ulit tayo sa other options. Then, merong rotate dito. So, sa rotate, ibig sabihin, pinahihigit natin yung object. So, ayan, specify base point na naman. So, yung holding point, kung saan yung gusto yung paikot. Hawakan. Ayan, diba? Tapos, rotation angle, we can change this to 90 degree. So, nag-rotate siya. Or, rotate na naman natin. Or you can just drag it. Pwede pong drag kung saan. Pero much better, lalo na kung merong given na rotation angle, enter yung rotation. Mababago-bago yan. Kahit gano'n pa kanya, mababago yung rotation. Next, ulitan sa other options, we have mirror. Ang reason mirror, sabihin, kung-upload mo, gagayahin mo, pero magpabalik para sa mirror. Tapos base point na naman, select natin. Tapos, second point or copy. Second point natin is, halimbawa, dito yung sabihin natin 800 ang layo. Parang, ayan, second point. So, mirror ulit. Tapos, copy. Ayan. So, nakakopy na siya. Ayan. Nakakopy na siya.
Tingnan natin mamaya kung nasaan yung mga objects na natin. Ngayon nyo, ayan yung mga objects na natin. That was what mirror command sa mga objects natin. So hope that that's all for this day. Hope that those commands, yung mga modify commands natin, can be used properly sa paggawa po ng mga videos. And thank you so much.